Naku, walang kausap. Good morning po. Good morning. Okay, sige po. 10:15 sakto, 10:16 na. Mag-start na po tayo at mabilis lang po itong ating magiging talakayan at mauwi tayo bago umulan. Unang tanong, wala po ang PowerPoint, kaya po makinig kayo, mag-jot down, mag-notes sa phone ninyo dahil hindi po ako gagamit, dahil hindi po ako nakagawa. Napaka-busy nung buong linggo. Ah, sorry po. Unang tanong, sa church, kasi naitanong minsan, no, sino yung sa tingin ninyo, who possesses joy? At kalahatan, ang nagsagot ay, ang tinuro ay si Nanay Ana, di ba? Pag tumawa na siya, siya yung tinuro. But now, I would like to ask, sino sa tingin ninyo ang pinakamabait dito sa church? Nagtaas ng kamay. Kayo po. Sino po ang sa tingin nyo po, sino ang pinakamabait dito sa church? Kaya ako nagtaas ng kamay, Sister Ay, hindi. Wala. Si Tatay Joseph. Nagturon si Luisito, pinakamabait. Bakit nyo po nasabing mabait? Aba, masipag, mapagbigay, maalalahanin, lagi nandun kung kailangan may gawin. Masayahin siya kahit wala nang ngipin. Wala nang ngipin. Kahit na basta mabait siya. Sa mabait, nandoon siya lagi, matulungin, mapagbigay. Ayan. Diyan po natin na-associate yung salitang mabait. Or this time, we'll talk about kindness. Dapat pagsasamahin ko po kasi yung kindness and goodness dahil halos pareho lang talaga sila. But we'll try na paghiwalayin sila. Okay? So, pagiging mabait yung ating pag-uusapan. At i-assess natin sarili natin, mabait nga ba ako? O mabait nga ba ako o mapait ako? Po, mabait ako pag tulog. Totoo. Sige, talakayin po natin yung simpleng salitang kabaitan or being kind. Sige po. Let's pray. Father, we come before you with humility and asking for grace once more that you will lead us into greater understanding of who you are, the very character that you would like us to have and to possess, the very fruit that you want us to have. Katulad na aming narinig ngayon, God, you designed us na magiging mabunga. And we pray that our fruits will be sweet, matamis, hindi mapait yung aming bunga. Yung bunga namin maging kapakinabangan sa pipitas, sa makakakita. Thank you, God. Bless this moment. We invite you, Holy Spirit, work in us, teach us. In Jesus' name we pray. Amen. Kindness. Sometimes, sabi ni Tatay Joseph, no, mabait kasi siya dahil masipag, matulungin, mapagbigay. Okay, yan po yung pagiging mabait. So, ibig sabihin, yung mga walang kakayahang magbigay, hindi na sila pwede maging mabait. Nagiget po ba natin yung tanong? Wala akong maibibigay, so, hindi ka mabait. Get po natin yon. So, yun yung mga simpleng tanong natin, na yung kabaitan ba dahil lang may naibigay sa iyo? Paano kung wala? Okay? And ito po yung kadalasan na realidad natin. Kanino ka lang nagiging mabait? Ito, totoo. Dito tayo. Minsan sa kapwa mabait. Sa kapwa, mabait. Totoo, di ba? Mabait ka doon sa mabait sa'yo. That's why it's called kindness. You are kind to those of your kind. Tagalogin ko yung English. Yon, correct. Nanay Ana Flor. Tama, Ana Flor po. Ayan. I'm trying to know you by name. Pag teacher ka, you need to know your students by name. So, Nanay Ana Flor.
Tama, sa kauri mo, kind. You are just kind to those of your kinds. Get natin yan? Yun yung realidad. Mabait ka sa akin, kaya mabait ako sa'yo. Diba? Doktor ka at doktor ako, kaya magiging mabait ako sa'yo. Pero pag pasyente ka, hindi naman kita kauri, hindi ako magiging mabait sa'yo. That's the kindness that the world, yun yung kindness na pinoproject ng mundo. No? Dahil kauri kita, magiging mabait ako sa'yo. But, the question is, yun ba yung kindness na sinasabi ng Galatians 5? Yun ba yung kindness na in-exemplify ni Jesus for all of us? Hindi. Diba? Pero masama ba yon na maging kind ka sa kauri mo? Hindi rin naman. Diba? Siyempre, totoo naman yun. Mas madali kasing maging kind or mabait dun sa kauri mo kasi nakaka-relate ka. Yung usapan ninyo, kung kayo ay parehong doktor, ang usapan ninyo ay lengguwaheng doktor. Diba? Madaling maging mabait. Hindi din naman po masama yun. No? But this morning, ile-level up lang natin yung pagiging kind natin. That we will not be kind to those of our kind. Okay? Hindi lang tayo magiging mabait sa kauri natin. In short, hindi ka lang magiging mabait dyan sa katabi mo. Or sometimes nga, dyan sa katabi mo, hindi ka pa mabait eh. Natawa tayo. Yun yung totoo. Diba? Yes. Birds of the same feather flock together. Magkakauri. Diba? Pero sometimes you need to get out of that flock. Okay? You need to get out of that flock. Okay po. So magbabasa tayo ng isang familiar na story. Please open your Bible with me in Luke chapter 10. Sige po kung may Bible po kayo. Luke chapter 10, verse 25. Kung nandun na po kayo, familiar story. Iisa-isahin lang natin. Mayroon pong isang lawyer. So, basahin nyo na lang po. Pero I'll try to simplify. May isa pong 25. May isa pong lawyer na sinubukan, okay, itest si Jesus. Hulihin si Jesus. Okay, i-trap si Jesus sa magiging sagot niya. At ang tanong nitong lawyer na to, Jesus, what should I do to inherit the kingdom of God? Okay, yun yung tinanong niya kay Jesus. And ang sinagot ni Jesus doon po sa following verse ay, sige po, sumunod sa mga utos. And talking of lawyer, mas alam niya yung law. Kaya nga siya lawyer, di ba? Law and then lawyer. So, pag sinabi ni Jesus, sumunod ka sa mga batas, sumunod ka sa mga utos, master, perfect, tiyak, or memorize nitong lawyer yung sinasabi ni Jesus. At ano daw ba yung utos? At ang utos ay, mahalin mo ang iyong, yung una muna po, mahalin mo ang iyong Diyos ng buong ikaw at mahalin mo din ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. So, natigilan yung lawyer. Kasi okay naman eh. Tapos na iusap. Yun lang naman ang tanong niya. Dahil mayabang ang lawyer, wala po sa Bible yun. Ako lang po nagbibigay nung description. Which, I think, mayabang talaga siya. Kasi hindi siya papatalo eh. Hindi ako papayag na ikaw yung huling salita. Hindi ako papayag na ikaw yung last say. So tatanungin pa kita, ano po yung kasunod na tanong ng lawyer? Nagawa ko na yan. At ano yung kasunod na tanong? Sino ang kapwa ko? Grabe, di ba? Lawyer na siya, nag-turned into philosopher. Naging pilosopo na. Sino ba kapwa ko? At saka, take note, no? Isang lawyer magtatanong ng napakasimpleng tanong, sinong kapwa ko? Hindi ba yun talagang nang tatrap lang? So, tinanong, sino bang kapwa ko? Unfortunately, yung talino niya ay hindi aabot sa talino
ni gatiti sa talino ni Jesus. At nagkwento, dito po nagsimula yung kwento, at nagkwento si Jesus. May isang lalaki na unfortunately ay nanakawan sa daan, ni Rob. Hindi lang siya ninakawan, siya ay halos patayin. Kinuha yung damit, lahat ng mayroon siya. At siya ay iniwan na 50-50. Halos mamatay na, nakahandusay doon sa daan. Yun po yung character. And may dumaan daw po na isang priest, sa English, no? Dumaan yung priest, however, nakita, basahin niyo po yung verses ninyo, nakita nung priest yung nakahandusay, however, tumalilis. Ayan, medyo malalim. Tumaliwas or umiwas, lumihis. The priest get on the other side of the road. Umiiwas siya. That's the first one na dumaan. So walang nangyari. Nakahandusay pa rin po yung lalaki. And the second one, may dumaan po na Levite or Levita. Sila din po ay mga taong itinalaga para maging tagapangalaga sa tahanan o sa templo. Hindi ko lang po gaanong alam kung anong pinagkaiba ni priest at ni Levite. Explain na lang po sa doctrinal class. So may dumaan po, Levite. Nakita rin po nitong Levite na ito, yung nakahandusay na tao. Ganon din po yung ginawa niya. Tumalilis, umiwas. Okay? Tanong, bago natin puntahan yung ikatlong character, ganon rin ba ako? Na kapag may nakita ko namang may kailangan, tumatalilis ako, umiiwas ako. Pasimplihin natin yung sample. Lumilipad na plastic cup. Lalakad ka na, nakikita mo na. Ay, pwede mo namang pulutin. Iniiwasan mo pa. Kung ba't naman kasi walang basurahan ang church, iisa. Thank you po. Very good. Simpleng example lang po yon. Kabaitan is not only human to human. Alam nyo ba mga kapatid, we need to be kind to the earth. Kailangan din natin maging mabait sa kalikasan na mayroon tayo. Napaka-practical po ng sample, no? Plastic cup, tumatalilis ka. Mga kabataan, ano yung tinatalilis natin? You're not kind to your parents. Kita mo na, nagtambak na yung urungin, hugasin sa lababo, umiiwas ka pa. Hindi pa pupunta po akong church, patay na. Sa church pa napunta yung dahilan. Kaya hindi nakakapaghugas ng plato at ng baso. Mga kabataan, huwag gawing dahilan ang church para hindi kayo kapakinabangan sa bahay at hindi kayo maging mabait sa inyong mga magulang. Okay? So mga sample lang po iyon. Going back to the story, ikatlong dumaan po. Ito ay pinangalanan na. No? Isang priest yung una, sumunod ay isang Levite. Yung pangatlo pong dumaan ay isang Samaritano. Okay po. And said to be in the story, sila po ay magkaaway. Yung pong nakahandusay at yung Samaritano, they are really not actually of the same kind. Magkaiba pa sila ng uri. Magkaaway po yung lahi nila. Pero, ito po bang Samaritano, anong ginawa niya? Katulad din po ba nung priest at saka nung Levite? Hindi. Ibang-iba dun sa ginawa nung dalawa. Ano pong ginawa niya? Nakita niya, tinulungan, okay? Dinala pa, di ba, sa bahay panuluyan. Binigyan pa po ng pera. Sabi ko, ano pa kulang niyan? Ibibigay ko. Now, we'll point to that story. I only have 5 simple points. Kaya mabilis lang po itong tatalakayin natin. How to be kind in practical ways. Paano nga ba maging kind in practical ways? Una, sabi lahat, yung tatlo nakakita, di ba? Ano lang pinagkaiba? It's only the Samaritan, okay? It's only the Samaritano na nakakita
doon sa nakahandusay with compassion and concern. You cannot be kind. Tandaan niyo po yung discussion ni Ate Lynn, empathy. Leaders, di ba, should know how to empathize. At yun po yung Samaritano. Lahat sila nakakita. But it's only the Samaritan who saw that person not through the eyes, physical eyes, but he saw that person through the eyes of the heart. With compassion, with concern. Kasi aminin po natin, mahirap maging kind kung hindi ka talaga magkakaroon ng concern, ng compassion. Halimbawa, sino po dito ang nagbibigay sa pulubi? Wag po mag-alala, hindi po ito basehan ng pagiging kind. Kasi ako di ako nagbibigay sa pulubi po. No? Lalo pag mga bata. Kasi po, ano po yan, para po yung mga daga, may pain na unang bata, tapos yung ibang bata, nasa mga lungga nila. Pag po binigyan nyo na agad yung isa, sugura na lahat ng ibang bata. No? Why am I asking that one? Unless you are moved, basahin niyo po yung verse ninyo, kasi yung Samaritano, it's only the Samaritan na na-move yung kanyang heart with compassion, with mercy, doon sa tao. Yun po yung pinagkaiba nila. So tayo ba, madali tayong, alam niyo yun, yung puso ba natin malambot, matigas, pagdating sa ibang tao? O kaya nating tiisin or tikisin yung mga tao? Again, lahat po yung tanong sa ating lahat, kabilang po ako. Kaya ba nating manikis? Halimbawa, may pumunta sa'yo, lumapit sa'yo, pwede bang makahiram kasi mapuputulan na kami ng kuryente, ganon. Wala ka na maipapahiram talaga, di ba? Pero sabi nga, being kind is not just providing what the person needs. Baka naman in other form pwede. Baka dumating sa'yo yung tao, gutom, pakainin mo man lang, di mo man mapahiram ng pera, at least di siya alis na gutom. O kaya, painumin mo, hindi siya alis na uhaw. Hindi man niya nakuha yung talagang kailangan niya. At least be kind to that person. No? O kaya, hindi man totally humihiram ng 1,000, pwedeng kalahati, 500, o kaya 100, di ba? Being kind is not pressing you to be fake. Ulit. Being kind is not pressing you to be fake. Hindi mo kailangan pekein iyon. Ang pagiging kind ay kung ano lang ba yung kaya mo. Di ba? Ganun po ang Diyos sa atin. Hindi siya namumwersa. Kung ano lang yung meron ka, kung ano lang yung kaya mo, yun yung ibigay mo. Di ba? Yun yung ihandog mo sa Kanya. Kaya po ang pinag-uusapan nating prutas, yung mga prutas po na to, hindi po to pinipilit. No, walang puno na gusto ko na mabunga ngayon. Wala, yung prutas natural 'yon na lalabas, no? In due time, in maturity. Pero kailangan nating mag-mature to that para mamunga po tayo. Going back, being kind starts with having compassion and concern. Doon nagsisimula 'yon. Kaya po, sana aralin natin na yung puso natin ay palambutin natin. No? Kasi minsan po, talagang tumitigas yan, lalo kapag ikaw ay nagoyo. Yung inutangan ka, hindi nagbayad. At titigas yung puso mo. Grabe tawa nyo, parang ramdam na ramdam niya. Di ba? May kasalanan din naman kasi yung ibang partido. I mean, yung the other person na pinapatigas. But again, mga kapatid, hindi ang usapan ay yung kabilang partido Ang usapan ay yung puso mo. Di ba? O sige, hindi siya nagbayad, pero hindi naman ng taong pupunta sa'yo ay hindi na magbabayad. No? So, learn from that. Okay? However, balikan natin yung kwento. Hindi po nagsimula lang doon sa compassion and concern.
Kasi nga, mababaw lang yun. Ay, alam, nakakaawa siya. Ganun lang. Nakakaawa. Pero doon po sa kwento, hindi hanggang awa lang yung Samaritano. Hindi siya nag-stop doon. Ay, nakakaawa naman siya. Hindi katulad ng priest and sa Levite, wala man lang awa eh. Pero the good start nitong Samaritano, nakakaawa naman siya. And it will go to the next point, na yung compassion and concern niya, put into action. Nagkaroon ngayon siya ng care and comfort. Nagbigay siya ng care, ng comfort. Kaya po ang salitang cares came from care. Pag sinabi niyo pong cares ay haplos, karinyo, okay, sa mag-asawa, iba din yung cares na yon, di ba? Siyempre, romantic cares yon. But the cares word itself came from the word or the root word care. Inalagaan. Okay? Yung kanina, concern at compassion. Wala pa yung action. Okay? Pero hindi po doon nagtapos yung pagiging kind niya. So, numunod na point, put into action yung concern and compassion. Care and comfort. Tanong, ako ba ay nagiging source ng cares or ng care or ng comfort? Pag ba may nakakita sa akin, comfort ang dulot ko. Pag ba ako ay naupo sa may tinabihan ako, naghahatid ba ako ng care? Pag ba lumapit or dumating ako sa isang lugar, do I bring care? O kabaliktaran? Nakipagniig na sa'yo yung isang tao, discomfort na yung nararamdaman niya. Being kind should give comfort and care. Katulad po nung sa kwento na Samaritano. Okay? Pero hindi po mangyayari yung second point pag wala yung third point. You need to connect first. Yung third point po natin, you need to connect first. Paano ka ko-connect? Imagine niyo po yung story ha, Samaritano, may dala-dala po siyang donkey or hayop kasi dun sa verse, sa kwento, beast yung sinabi. May dala-dala po siyang hayop, either akay-akay niya or kaya ay nakalulan siya dun sa sasakyan niya na yon. Unless, okay, na mag-move toward siya doon sa nakahandusay, unless na kumilos siya palapit doon sa nakahandusay, the compassion and the concern will not translate into care and comfort. Na-get niyo po? Walang nagka-rest na, sana gumaling ka na. Tapos, hindi. Pag nagka-rest, talagang, di ba? There's connection. And you cannot connect unless bumaba ka. Di ba? It's another way of saying, for you to be kind, you need to be humble. Walang naging kind na mayabang. Ang hirap nun. Parang ang hirap po, imagine niyo, di ba? Ang hirap na maging kind ka pero mayabang ka. Because those two words are contradictory with each other. Kaya napakaganda ng kwento eh. Sabi nga ni Ate Malu kanina, di ba, pag nag-meditate ka, yung para bang nandun ka na sa kwento mismo. Kaya po imagine niyo yung kwento. Yung priest at Levite, wala po silang ganong connect. Nag-disconnect nga sila eh. Umiwas. It's only the Samaritan who connected. Bumaba, lumakad, lumapit. Doon po sa nakahandusay na tao. So nakakatatlong point na po tayo. Are we connecting? Or baka hanggang doon lang tayo sa level 1, nakakaawa naman siya. O hindi na umaten si ganito. Good na rin yon, at least may level 1. Pero kung idudugtong mo siya, ay binisita mo. Check.
At nung bumisita ka pa, nagdala ka pa ng putong masarap ni Ate Marlene. Check na check. Sinama mo pa ng kape. Di ba? Check na check yun. Nakitulog ka pa doon. Ay, hindi naman. Hindi na check yun. Okay, abala na yun. X na yun. Okay po. So, are we trying our best to connect? Tinatanong ko din po sa sarili. Kasi ako napakatamad kong tao. Ay, ang hirap mag-reach out. Pero ang dali na po ngayon, di ba? Mag-chat ka lang, kumustahin mo, hi, hello, bigyan mo lang ng Bible verse, you're connecting. So sana we're connecting. You can never be kind unless you connect. And how to connect? It's not only physical it's really heart to heart. Ano po yung unang nakonekta nung Samaritano? Physical po ba yung unang kinonekta niya doon sa nakahandusay? Hindi Puso. Puso yung una niyang ikonekta doon sa tao. And what's the best way to connect? Ilugar mo yung sarili mo doon sa lugar ng tao. Kung ikaw kaya yung nandun, remember, leaders are, yun nga, to empathize. Kung ikaw yung nandoon sa kalalagayan niya, anong gusto mong gawin sa'yo? The best way to be kind is to put yourselves to the situation of the other person. Okay po tayo? Nakaka-relate? Sige. Puntahan ko lang po yung isang quotation. A small simple action is far better than a million intention. Paano yun? Pasimplihin natin. Ay, namatay na siya. Dadalawin ko pa naman sana siya. Intention. Diba? Ang dami nating ganyang narinig na linya. O baka minsan nasabi nyo na po yan sa buhay ninyo. Sana dadalawin ko na siya. O ngayon, ikaw na dadalawin niya. Joke lang po yun. Okay? Diba? One small simple action is far better than a million intention. Puro intention. Walang mangyayari doon. Diba? Parang may gusto kang ligawan, puro intention, puro palipad hangin sa mga kabataan. Walang mangyayari doon. Kung bigyan mo ng isang bulaklak, yun, may action, may mangyayari doon. It's either mabasted ka o sagutin ka. At least may nangyari. At least malinaw sa'yo. Di ba? Malinaw sa'yo. So, going to the fourth point, I'm about to end. When we are to be kind, it should be complete. Hanggat kaya mo, magiging mabait ka na lang din, kumpletuhin mo na. Kita niyo po sa kwento, kinumpleto nung Samaritano. Hindi lang yung, nakakaawa, binandage, bahala ka na dyan, tapos na, mabait na ako sa'yo. Hindi, kumpleto. Take note of the story, kumpleto, until the person recovers. Until the person can get up on his own. Para ano? Para mabalikan siya at mabayaran siya? Hindi, walang ganon. Diba? Hindi ganon yung intensyon ng pagiging kind. Pero, yung pagiging kind ng Samaritano, complete. Basahin niyo po. Bumaba, ibinigay yung mayroon siya, langis, I don't know in others salin, no? Binigyan ng langis, dinamitan, nilinisan, isinakay sa sasakyan niya, sa donkey niya. Imagine niyo po lahat ng effort, lakas niya, resources na meron siya, ibinigay po niya. Naglalakbay siya para ibigay mo yung langis mo o kaya yung wine mo, pang disinfect. Para sa iyo yun eh. Sometimes, to be kind is to put first the concern of other people. Unahin yung concern ng iba bago yung sa'yo.
Masakit. Pero ganun talaga eh. Masasaktan at masasaktan ka if you want to be kind. Na-imagine niyo po yung kwento? Lahat ng resources binigay niya. Hindi pa po natapos doon. Dinala pa niya sa bahay panuluyan para makapagpahinga. Hindi pa natapos doon. Kinausap, binigyan pa ng 2 denaryo. Kung tama po ako ng pagkaka-recall sa binasa ko. And 2 denarii is 1 day wage. Isang araw na sweldo ng tao na yon. May nagsabi, eto, segue lang, na alam nyo po ba, pag may nagbibigay sa inyo, kahit gaano pa kasimple yan, appreciate. Bakit? Yung binigay sa iyo na yan, isang oras na pinagtrabahuhan niya ng tao. Ballpen binigyan ka, ay ano ba to, ballpen, panda pa. Hindi mo alam kung gano'n niya pinagtrabahuhan niyo nung araw na yon. Diba? O, punta natin yung mga mag-asawa. Binigyan ka na ng asawa mo. Ano ba yan? Ba't ito binili mong, sapatos? Hindi mo alam kung ganong overtime at pagod yung ginawa niya dyan, no? Appreciate. Mga anak, di ba? Binila na kayo ng bag. Ano ba yan? Bakit ok lang to, hindi hawk, walang H? Diba? Pasalamat kami, lalagyan ka ng gamit mo. Hindi mo alam kung paano pinagtuluan ng pawis, ng pagod ng magulang mo yan. Gusto ko itawa na yan. Umaabot po dito itawa ninyo. Okay? And I would like to go to the story. Kompleto po yung kindness nung Samaritano. Hindi siya yung, okay na, binetaday na kita, okay na yan, diyan ka na lang. Hindi eh. Yung kindness niya, complete. Alam niya kung hindi niya aalisin dun yun, baka ma-heat stroke pa dun yun, o kaya lapain ng mga wild animals kasi sugatan siya. Kompleto po eh. Diba? Are we completing our kindness? Kaya po tayo mga Kristiyano, talagang dapat pinagpe-pray natin na, Lord, bigyan mo nga ako ng resources para makatulong ako, maging kind ako. Hindi yung, Lord, payamanin mo ako. Para saan? Para sa sarili mo, hindi masama. Pero kung mayaman ka na, di ba? Sa'yo lang iikot yan. No? Sana tayo mga Kristiyano, as much as possible, we want to be kind and we pray, God, give me the resources because you're the source para maging kind ako. Pero, alam niyo po, kahit wala po kayong resources, yung pagiging kind is about the heart. Okay? Kanina, inabutan ako ng puto. Sa kanya ba'y puto na dinala? Hindi. Resources ba niya yun? Hindi. Pero naging kind ba siya? Yes, kind siya. Diba? It doesn't mean that the resources would be yours. Sometimes nga may resources ka pero hindi mo nagagamit into kindness. Tama? Okay. And last point, for us to complete it, sana ang prayer ko po, kindness will be a culture in our church. Puro C po yung inyo pong points, kung nakita nyo po. Sana yung kindness maging culture, kultura, dito po sa ating church, sa ating bahay-sambahan. Bakit? Yun po ang totoong relihiyon. Okay? Yun po yung totoong relihiyon. Hindi ko lang po ma-flash, pero pag tinignan nyo, baka sometimes tayo ay religious, but it's not real Jews. Na-get nyo? Wala lang po naka-flash eh. Yung religious, ang spelling, R-E-L-I-G-I-O-U-S. Religious. Pero kailan nagiging real religious? Ulit, tanong ko din po sa sarili ko yon. Ako lang po yung nagsasalita, pero lahat po tayo tanong natin sa sarili natin yon. Kailan nagiging real religious ang bawat isa sa atin? Kanina sabi ni Ate Malo, ay, Christian ka ba? Ay, Christian ka, no?
One way, napakadali, maging kind. Sabi nga, if you have a choice, would you like to be right or to be kind? Piliin mo na lang maging kind. Mag-asawa kayo, alam mo ikaw yung tama. Pero pag nagsalita ka na, mamamali ka na, wag na, maging kind ka na lang. Tumahimik ka, kind with your words. Be kind with your words. No? So that's a basic teaching for now. Mababaw lang, no? Kasi ano nga lang po tayo, Leadership 101. Pero mababaw, sana ay mapalalim tayo, no? And I would like to end with this verse. In James 1:27, alam na alam po natin to, no? James 1:27, external religious worship, religion as it is expressed in outward acts, that is pure and unblemished in the sight of God the Father is this: to visit and help and care for the orphans and widows in their affliction and need, and to keep oneself unspotted and uncontaminated from the world. Sabi po ni James, kung ano po yung totoong relihiyon, basahin niyo po sa James 1:27. To care, to look for the need of other people. And lastly, kung ikaw ay nagbabait-baitan, saan ka daw mapupunta? Sa langit-langitan. Let's make our kindness real. Let's make our being religious, real religious. Father, we thank you for bringing back into our hearts that you yourself, you've been kind to us. Your loving kindness. Napakasarap nung salita that your love is a loving kindness. Thank you, God. And I pray that you will pour out that loving kindness to each one of us until that it will overflow na kami din magiging kind. And ang ending, that they would see your good deeds and give praise to your Father in heaven. Dahil kami po ay makakapagbigay lang ng magandang gawain, kabaitan, because we received it from you. And Lord, sana huwag kami maging madamot sa pagiging mabait. This world is too crooked. Itong mundong to ay napakarami ng ginagawang sakit sa amin. May we be source of kindness. May we be source of comfort, of care sa mundong ito na puno ng pagkakasakit at sakitan. Thank you, God. Dismiss us with your grace. Dismiss us with your joy. Dismiss us, God, with your love. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Wala po tayo isang oras.